Blood News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagsadya si General Romeo Bronner Jr., Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP, sa Pag-asa Island sa Kalayaan Island Group nitong May 22 upang tiyakin ang kahandaan, kapakanan at moral ng mga tropang nakatalaga sa West Philippine Sea o WPS. Kasama niya sina Westcom Commander Vice Admiral Alan Aguirre, Western Naval Command Commander Rear Admiral Vincent Sibala at Kalayaan Mayor Billy Alindogan. Ininspeksyon ni Bronner ang mga pasilidad militar, operational posts at mga development projects sa isla habang muling tiniyak ng AFP ang suporta sa mga sundalong nagbabantay sa kanlurang hangganan ng bansa. Bilang pagkilala sa serbisyo, pinarangalan ng Gawad sa Kapayapaan Medal sina Fire Officer Wanja Asiel Tan, Lieutenant Commander Daryl Tamang, Police Lieutenant James Bonito, Second Lieutenant Dwight Lester Corpus at Lieutenant J.G. Melvin Joseph Aromi. Samantala, ibinahagi ni Navy Reservist Mateo Godicelli sa kanyang ikalawang pagbisita ang paghanga sa sakripisyo ng tropa at tibay ng mahigit 400 sibilyang residente ng isla. Anya, ang Pag-asa ay larawan ng serbisyo at soberanya. Bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa burol ng dalawang nasawing piloto ng Philippine Air Force o PAF sa Villamor Air Base sa Pasay City noong linggo upang personal na makiramay sa kanilang mga pamilya. Kinilala ng Pangulo ang sakripisyo ni na First Lieutenant Ruth Angelic Pasos at Second Lieutenant Cherky Enlawan Embudo na nasawi matapos bumagsak ang SF-260 trainer aircraft sa Tuba, Benguet noong Mayo 20. Kasama si PAF Commanding General Lieutenant General Arthur Cordura, iginawad sa dalawang piloto ang posthumous Silver Wing Medal bilang pagkilala sa kanilang katapangan at dedikasyon sa serbisyo. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng pagbagsak ng eroplano. Sa kabila ng trahedya, binigyang diin ng mga opisyal ng militar na mahalaga pa rin ang mga training operation upang mapanatili ang kahandaan at kakayahan ng Air Force, kasabay ng pangakong buong suporta sa mga naiwang pamilya ng mga nasawing piloto. Nanawagan ng asawa ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa hudikatura na huwag payagang dalhin sa dahig ang senador kaugnay ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Sa isang social media post, iginiit ni Grace Nancy na dapat litisin sa sariling bansa ang bawat Pilipino at hindi sa International Criminal Court. Hinimok din niya ang hudikatura na agad magpasya kung may jurisdiksyon ng ICC sa mga lokal na kaso kaugnay ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Samantala, sinabi ng National Bureau of Investigation na may minomonitor itong 3 lugar na posibleng pinagtataguan ni De La Rosa, kabilang ang Davao. Nakikipag-ugnayan ng NBI sa iba't ibang intelligence network at ahensya para matunton ang puganteng senador na itinuturing nilang armed at dangerous. Humiling na rin si NBI Director Melvin Matibag sa PNP na ikansela ang lisensya ng umano'y 118 na firearms na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni De La Rosa. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.